Maulang umaga po sa ating lahat. Nandito na naman tayo para magbahagi ng kunting kalaman tungkol sa isang tools na karaniwang ginagamit natin, lalong-lalo na sa paggawa ng partition, sa paggawa ng ceiling. At ito po, tools na to ay ang tinatawag nating hand riveter o di kaya gun rivet. Ito po siya. Ganito po siya. Magbibigay po tayo ng kunting idea kung ano nga ba ang magandang gamitin na magandang brand na gamitin na hand riveter. At magbibigay din tayo ng ilang tips kung paano i-repair to kapag masira. Pero bago po yan, pag di pa kayo nakapag-subscribe, naka-like at share sa aking munting channel, please paki-like, share, and subscribe at paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video. Okay, let's do this. Mga riveter na nasubukan natin at ngayon susubukan natin isa't isa bago tayo magbibigay ng idea o comment tungkol sa mga ito. Unahin natin dito sa kanang bahagi ito, yung ordinary na riveter. Ganda naman, binibitawan siya agad. Tagal na ito tagal na ginagamit ito. Minsan nasira na pero alaman mo kung paano ayusin, ayos naman. Ito, halos bago pa ito. Halos parehas rin sila ng brand nito. Maganda naman siya. Ang ganda ng mga ito, ordinary lang, binibitawan agad yung riveter pag yung blind rivet pag naputol na. Tapos, punta naman tayo sa brand ng input. So, ang gamit kong blind rivet ay 1/8 by 1/2 na aluminum. Gagamit ko sa aluminum. Ngayon, susubukan naman natin itong ito na brand. Kalasang itong ang ginagamit ko ate nung gumagawa ako ng mga ceiling, mga partition dito. Ang ayaw ko lang dito sa ito, madaling marus-rus yung pinangipin niya na kumahawak sa blind rivet pag hinihila. Pero okay naman, naayos naman pagkakadaan. Ito namang tolsen, maganda din to kung tolsen. Dahil alam naman natin na ang brand ng Inco Tolsen, mga magandang brand ang mga yan. Ikambahan natin yung gawa nila. At ito namang tolsen, subukan natin. Magandang brand to. Maganda naman, kaso lang, matigas siya pisilin. Tulad ng sabi ko, halos parehas na rin sa Inco na madaling marus-rus. Yung pinakangipin niya na makahawak sa blind rivet. Tapos ito, Stanley na brand to, pero magaan siya. Hindi tulad ng Stanley na to na talagang mabigat siya. Ito, maganda rin naman ang DIY, pero halos parehas rin sila na ito matagal na urus-urus rin. Tapos ito naman yung Sunrise. Yung hindi ordinary na Sunrise to, mabigat to, stainless to. Subukan natin. Maganda naman. Kaso lang, ang comment ko lang dito, ang ayaw ko dito, tulad siya nito, tolsen na mahirap siyang pisilin. Pag isa lang na kamay mo, nahihirapan ka. At ito naman, ang brand na Stanley.
Subukan natin. Itong Stanley to, tingnan nyo. Smooth lang siya. Maganda talaga siya, oh. Kahit isang kamay mo lang, talagang ang dali niyang mapikitan. Lalo na pag inalpak mo na at ginagamit mo na, talagang malambot siya. Ito ang kagandahan nito sa Stanley. At ang pinakagusto ko dito sa Stanley ay matagal siyang marus-rus. Matagal na gamitin bago marus-rus itong pinakangipin niya. Matagal na to pero hindi pa narus-rus. Ito naman, yung base guard. Yung base guard na iniikot yung ulo. So, ganun oh. Pag nagsisiling ka, maganda to. Dahil inikot mo lang na ganun, tapos pikitan mo na ganun. Oh, nahuhulog agad yung naputol. Ang pinakaganda nito, naiikot to. At saka malambot rin siya tulad ng Stanley. Yung kagandahan nito, minsan, matagal na to eh. Minsan, nasira na to, pero naayos ko naman nung nalaman ko kung paano ayusin. At ngayon, sasabihin ko kung anong pinakamagandang unriveter sa mga riveter na nandito sa harap ko. Ang pinakamaganda dito para sa akin, itong Stanley ito dahil handy talaga siya. Tulad ng sabi ko, talagang ang lambo-lambo niyang pisilin. At saka, tumatagal talaga. Kaya maganda tong Stanley ito. Anyway, kapag price ang pag-uusapan natin, ano ang expect niyong pinakamahal dito? Sa mga to. Ang pinakamahal dito ay itong base guard. Sunod itong Stanley to. Tapos itong Sunrise na itong stainless. Tapos itong Stanley na wala to. Indication. Plus A. Pero okay naman. Pang DIY project. Naayos naman. Pero itong toolset maganda to. O ano lang pisilan. Tapos itong Inco. Tapos mas mura na itong nakadalawang to. Okay natin. Pero sa tagal, sa quality, napansin ko itong mas mahal, mas matagal rin silang marustos. Itong mga mas mura, mas madali rin masira. Kaya para sa akin, kahit medyo mahal, mas okay na rin dahil worth it naman siya sa presyo niya. At ngayon, sasabihin ko naman, magbibigay ako ng tips kung paano ayusin ang mga riveter natin. Riveter natin kapag narurus-rus siya. Pag narurus-rus kasi siya, pag pinipikitan mo siya ng ganon, hindi niya nahihila tong blind rivet. Parang nag-ano lang siya. Nag-play lang siya na ganon, pero hindi niya nahihila na ganon. Dahil binibitawan ng pinakangipin niya sa loob. Ngayon, ang unang tips na may bibigay ko ay kukuha tayo ng WD-40. Alisin natin itong pinakaulong to. Hindi kaya okay na, nandyan na yan. Tapos, lagyan natin ng nais. WD-40, sprayan natin. O di kaya, yung kahit anong oil pwede. Baka kinalawang sa loob, kaya binibitawan ng ngipin niya. Nasubukan ko nang ginawa yun, effective naman. At kung hindi pa pwede, yung spring niya, warwarin nyo. Ito sana, tulad nito, yung mga ganitong riveter. Diba may kasuksukan yan, dyan. Yung susuksok mo ito dito sa loob. Na ganon. Para i-stop niya yung susuksok mo dito sa loob para i-stop niya yung spring. Tapos alisin mo na to, tutukin mo, alisin mo na. Alisin mo yung spring, pinaka-spring mismo. Tapos unatin mo ng kunti para mas lumakas yung spring niya, mas makatak niya yung, mas kakapit yung, dahil habang kasi dinidiinan ng spring yung pinakangipin niya, humihigpit yung kapit ng pinakangipin niya at dinidiinan niya naman yung blind rivet.
Kaya nahihila niya pataas at napuputol na yan. Kaya yun ang suggest ko. Unatin nyo ng kunti, saka nyo ibalik ulit. Dinisan nyo, alisin nyo yung mga kalawang. Yun yung kalawang tips na ibibigay ko sa inyo para hindi na hassle na warin nyo pa lahat. Yung ginagawa ng iba, sinasalatan, dinadagdagan yung string. Pero hindi ko pa nasubukan yun. Yun lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa inyong panonood. Sige.